sun, and moon rejoice before him. Praise him, all ye stars of light. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Inyong mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan at mga batid. Ito na naman ang programang Alamin Inyong Biblia. Know Your Bible program. Hatid po sa inyo ng World Radio International through White's Perry Road Church of Christ, West Monroe, Louisiana, USA. Inyo pong lingkod na nagbibigay ng mensahe, Brother Dan Oliva. Binabati ko po ang lahat nating mga listeners and of course viewers ng Happy New Year, manigong bagong taon sa taong 2024. Ito po ang ating first radio broadcast and of course sa YouTube first video for the year 2024 intended for January 7, 2024 ang atin pong leksyon sa umagang ito na pinamagitan kong New Life in Christ, the Real Meaning. At ang ating teksto ay 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Bakit ito napili ko? Sapagkat siyempre New Year, so dapat alam din natin yung New Life in Christ at ang tunay na kahulugan ng bagong buhay kay Kristo. Hango po sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Korinto Kapitulo 5, talatang 17. Mamaya babasahin po natin yan sa wikang Ingles and of course sa wikang Pilipino. We'd like to of course greet our main sponsor, World Radio International through White's Perry Road Church of Christ and West Monroe, Louisiana, USA. Ating pong contacts dyan, Brother Robert Abels, Elder, and of course Sister Beverly Henry Dobbs, ang ministry assistant. We'd like also to greet our brothers and sisters all over the city of Baguio, mga radio listeners natin sa Rainbow Subdivision, Carlos Garcia dyan sa Itugon Benguet, Capsula and Balawas family, and of course Abra, Sister Miriam Tasis sa San Juan Abra, Josie Cervera dyan po sa Anda, Pangasinan, and all of the congregations all over the city of Baguio, La Trinidad, Benguet. We would like to greet all of them. La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, and of course, maabot po tayo ng, I think, Quezon Province, mayroon na mga listeners, and of course, Ilocos, Metro Manila, Calabarzon, Cavite, and of course, hanggang po sa Mindanao, nandiyan ang ating kapatid na Primo Rivera, sa Dao Capiz, represented by Brother Nards Tuanyo and his wife Bibing, and many other places na inaabot po ng ating radio program and at the same time yung ating YouTube channel. Of course, binabati rin natin ang ating partners sa Christian World Ministry, an online Christian magazine through Brother Art Madlaing, Terry Dennis, James Kitoriano, John Jeffrey, and of course, kasama dyan si Deborah Quiñones Marcos. Now, ito na po ang ating pagbabasa sa 2 Corinthians chapter 5:17 sa ating subject matter na pinamagatan kong New Life in Christ, the Real Meaning, based on 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ito pong sabi ni Apostle Paul, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new." 2 Corinthians 5:17. At sa wikang Pilipino, ganito po ang sinasaad ng 2 Corintos 5:17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Yan po ang ating mga pagbabasa sa ating teksto sa English at saka sa Filipino version. Ang ating pong subject, New Life in Christ, the Real Meaning. Dumako na po tayo sa ating introduction, sa ating pag-aaral sa subject, New Life in Christ, the Real Meaning. Many people do not really understand and appreciate the meaning of being new creations of God. So marami pong tao
ang hindi nila nauunawaan at parang hindi nila na-appreciate. Parang ayaw nilang malaman kung ano talaga ang ibig sabihin ng bagong nilalang ng Panginoon Diyos o bagong nilalang kay Kristo. So yan po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. They presume that a new life in Christ is just for Sunday church activities only. So marami ang nag-isip na ang bagong buhay kay Kristo ay hanggang doon lang sa pagsamba sa araw ng linggo at kung may mga ibang activities pa, nandun din sila. So parang activities lang, parang social club na kung mayroong mga activities, nandun sila. Pero hindi po nakapaligid sa buong buhay nila. Ang ibig sabihin ng bagong buhay or the new life in Christ. So to clear up the confusion and misconception about the new life in Christ, we therefore shall know the truth. Because Jesus Christ said in John 8:32, you shall know the truth, and the truth shall make you free. So para malaman po natin ang tunay na kahulugan ng bagong buhay kay Kristo at maalis yung mga tinatawag nating misconception, mga maling paniniwala tungkol sa buhay na kay Kristo. Kailangan malaman natin ang katotohanan sabagat sinabi ng ating Panginoong Kristo sa Juan 8:32, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. So ang approach po natin sa ating pag-aral ay apat. Number 1 is the idea of the inclusivity of the life of Christ. Inclusive. Ibig sabihin, para sa lahat ang bagong buhay kay Kristo. Number 2, what is the real meaning of new life in Christ? Ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng bagong buhay kay Kristo? Number 3, all things have passed away. Yung mga bagay na nakalipas ay dapat ibao na sa limot at kalimutan na. Yun po ang ibig sabihin niyan. And number 4, new things in the new life in Christ. Ano yung mga bagong bagay na dapat gawin, mga bagong pag-iisip na uukol sa bagong buhay kay Kristo. So yun po yung ating mga pag-uusapan sa ating leksyon. Sa umagang ito, nawa nariyan kayo upang sa gayon ay maunawaan natin ang ibig sabihin ng new life in Christ. Of course, I would like also to acknowledge and thank our partners, sponsors, donors, at mga nagbibigay po ng tinatawag nating love gifts sa pangangaral ng salita ng Diyos through the radio and of course through the YouTube channel. I would like to acknowledge Brother June Kaugiran and his wife, Sister Dina Ibita Kaugiran of Metro Manila Congregation. At marami pa pong mga kapatiran sa buong Pilipinas, sa mga congregation na pinapasala natin, ang mga tinatawag nating generous and liberal Christians na gagaling po sa puso ang kanilang pagmamahal at ipinakikita nila sa pamamagitan ng pagtulong sa mga gawain sa iglesia. So there are many ways how to help the Lord's gospel. So hindi lamang po sa pangangaral, kung hindi, if you cannot really teach it, you can support the work of the Lord. And of course, the idea of supporting is not only through encouragement, but it could be in the form of tinatawag nating financial help or financial support. Ganun din po ang ginawa nila kay Apostol Pablo sa New Testament. Now let's go to the first subject that we will be discussing about the new life in Christ. Sinasabi ko kanina, new life in Christ is inclusive. Inclusivity of the new life in Christ. Ano pong ibig sabihin ng salitang inclusive? Inclusive po means para sa lahat. Wala siyang tinatawag na exclusivity. Pag sinabi mong exclusive, para lang sa ilang tao. Pero pag sinabi nating inclusive, ang bagong buhay kay Kristo, it involves everybody. Pwede pong para sa lahat. Kaya doon sinabi ni Apostle Paul, if anyone is in Christ, means God welcomes everyone to have a new life in Christ. Kasi sinabi ni Kristo, kung sino man ang nakay Kristo, walang sinabi si Kristo na kayo lang na taga-Israel, taga-Amerika, taga-Pilipinas, Indonesia, etc. ay kayo lang ang pwedeng magkaroon ng buhay na bago kay Kristo. Kundi sinabi ng Panginoong Kristo, if anyone is in Christ, sabi ni Apostle Paul, if anyone is in Christ,
In other words, God welcomes everybody to have a new life in Christ. So lahat, para sa lahat, ang bagong buhay kay Kristo. The old law was given to the Israelites, but it welcomed also Gentiles. Kahit sa Old Testament po, yung lumang tipan, bagamat binigay ng Panginoon Diyos ang lumang tipan, the Old Testament law, to the Israelite nation, marami pong hindi Israelita ang sumunod sa kautusan na binigay ng Diyos kay Moses. Ang tawag po sa kanila sa panahon yun ay mga proselytes. Or in other words, some people would say converts to the Jewish religion or converts to Judaism. Pero ang inclusivity, ang ibig sabihin na para sa lahat ang bagong buhay kay Kristo, ito po ay binanggit ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia. Galatians chapter 3 verse 28 and 29, sabi ni Apostle Paul sa Ingles, "There is neither Jew nor Greek, neither slave nor free, neither male nor female, for you are one in Christ." So sabi ni Apostle Pablo sa Galatia 3:28-29, walang Hudyo, walang Griego, walang Malaya at walang esklabo o walang alipin, walang babae, walang lalaki, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. So yun pong ibig sabihin ng inclusive, para sa lahat. Wala pong pinipiling lahi, wala pinipiling kolor o kulay, kundi para sa lahat ang bagong buhay kay Kristo, sa ibig sumunod sa buhay kay Kristo. Well, ayon pa rin kay Apostol Pablo sa Galatia 3:23-24, sabi niya rito, "The law of Moses was given as a schoolmaster or tutor to bring Israel to Christ." Marami nag-iisip, bakit nagbigay pa ng bagong batas ang Panginoon sa pamamagitan ni Kristo? Ang paliwanag po ni Apostol Pablo dito sa Galatia 3:23-24, ang kautusan ni Moses ay binigay ng Panginoon Diyos sa mga Israelitas parang isang tagapagturo, parang isang schoolmaster na maghahatid hanggang sa dumating ang ating Panginoong Kristo, sapagkat ipinangako ng Panginoon na darating ang kanyang anak na siyang magliligtas ng buong sanlibutan. So ganun po ang nangyari. The law of Moses was a preparation so that when Christ will come, people are already exposed to the law of God. Pero yung batas na yan, na Old Testament law, binago po ng Panginoon. So the Old Testament law was catering to the Israelites. May mga batas po doon na pisikal, pero ang batas po na binigay ng Panginoong Kristo ay spiritual. Alam natin yan. Sabi ng Panginoong Kristo sa Matthew 22, the first law is love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. And the second commandment is love your neighbor as you love yourself. So yun po yung sinabi ni Kristo. At sa dalawang kautusan na yan, sabi ni Kristo, on these two hangs the law and the prophets. So kapag alam natin yung pagmamahal sa Panginoon, alam natin yung pagmamahal sa ating kapwa, natupad na po natin ang mga kautusan sa lumang tipan, pati na rin ang mga binanggit ng mga propeta. Other passages that prove the inclusivity of the new life are the following. So mga iba pong versikulo, kapitulo na nagpapatunay na ang bagong buhay kay Kristo ay para sa lahat. 1:3-16, the golden text of the Bible. Ano sabi ng golden text of the Bible? Whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, at kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi po mapapahamak, kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, that's the idea of inclusive, para sa lahat. Ano pa? Sabi ni Kristo mismo, Marcos 16:16, "He who believes in me and is baptized shall be saved." Ang sino mang sumampalataya sa akin at mabautismuhan ay maliligtas. Napakalinaw po ng sinabi ng ating Panginoong Kristo. Pero marami nag-o-object dyan. Ayaw nila yung gusto nila maniwala lang
Ayaw nilang magbautismo. Maraming taong ganyan. Niwala ko kay Kristo pero hindi ako magpapabautismo. Bakit? Hindi ko alam kung takot sila sa tubig. Pero ang dahilan, ayaw nilang magkaroon ng tinatawag na commitment. Buong buhay nila para kay Kristo. Ano pa sabi ni Kristo? Matthew 11:28, to prove the idea of inclusivity of the new life in Christ. Para sa lahat. Anong sabi ni Kristo? Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. So lumapit kayo sa akin, kayo lahat na nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng spiritual na kapahingahan. So hindi po exclusive ang bagong buhay kay Kristo, kundi inclusive para sa lahat. Pangalawa, let's now go to the real meaning of the new life in Christ. Alam ko marami na tayong alam dito, pero I would like to refresh your memory. Mga pag-iisip natin kung ano talagang ibig sabihin ng bagong buhay kay Kristo. New life in Christ. Simply, brothers and sisters, new life in Christ means salvation in Jesus Christ, which is a gift described as the new life. So, yung bagong buhay ay kaligtasan sa kay Kristo. Sa Old Testament, wala pong kaligtasan doon na binabanggit tungkol kay Kristo. Kung hindi, maliligtas ka, papatawarin yung kasalanan mo, yung mga hayop na ihandog mo, papatong mo yung kamay mo, papatay niya atong dugo nun. Symbolically, parang yun ang nag-aalis sa iyong kasalanan. Pero forever, hindi mangyayari yun. Bakit? Every time na magkasala ka, dapat mag-offer ka, maghandog ka ng hayop. Tupa, kambing, o baka. At ngayon, of course, nawala na yan sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Salvation in Christ is a gift of God. At ang gift na yan, ang regalo na yan, ay masasabi ng new life in Christ. The word neos sa salitang Griego, of course sa Latin or sa ibang salita, sa Espanyol, nuevo, nevo, describe that which is new in time. So bakit tinawag niya new life in Christ? Pagkat ayon sa Colossus 3:10, this is new. Ayon sa kanyang kapanahunan. Bakit? In other words, noon hindi pa naibigay yan. So bagong panahon, bagong buhay. So katulad ngayon, bagong taon, bagong buhay. So yun po ang ibig sabihin niya. Neos, nevo, or nuevo, describe that which is new in time. Bago siya sa bagong kapanahunan. Colossians 3:10. And of course, ginagamit din po yung term na kainos. Describes what is new in nature but different from the usual, better than the old, and superior in significance. So medyo complicated po yung paliwanag natin yan. But ibig sabihin po, bago ang tinatawag na naturalesa, bago ang kalikasan, hindi po pareho ng nakaraan, at actually mas maganda kaysa sa luma. Kahit anumang bagay, kung bago, siyempre mas gusto natin. Ayaw natin yung lumang pantalon, lumang sapatos, lumang damit. Lahat ng tao gusto nilang bago, lalo na pag bagong taon. So ganun din po, para maintindihan natin, bagong buhay kay Kristo means yung lahat ng buhay na ginawa natin noon, nang hindi pa tayo kay Kristo, wala pa tayo kay Kristo, mawawala po yun. Alright. The use of the conjunction zoe, it describes the essence of what God has done through Jesus Christ who has given us the new life. Our old ways die, and our new life is hidden in Christ with God. So, sabi ni Apostol Pablo sa Colossus 3:3, sabi niya, ang ating mga dating mga ginagawa, namatay na yon. So, balit ang ating buhay na bago, ay nakatago kay Kristo sa ating Panginoon. Alright, yun po ay sabi ni Apostol Pablo sa Colossus 3:3. Colossians 3:3, our old ways die, and our new life is hidden with Christ in God. So yung ating buhay na nakatago. Bakit nakatago? Well, ibig sabihin, ang mga spiritual lang na tao, ang talagang na kay Kristo, ang tunay na makauunawa ng tinatawag nating bagong buhay kay Kristo. Yung ordinaryo na mga tao na wala pa sa spiritual na level o panahon,
ay hindi nila maunawaan yung tinatawag na buhay na nakatago kay Kristo sa Panginoon Diyos. So, Christ life hidden. Nakatago. Bakit? Siyempre, nandun sa loob. Pero pag ating ipinakita yon, makikita ng tao. Kaya doon sinabi doon sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men so that they will see your good works and glorify the Father in heaven. So pag nakatago yan, there will be a time na ilalabas natin yan. At yun ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo doon sa Matthew 5:16. The new life in Christ must be shown to the world. Dapat maipakita sa mundo. Ayon doon sa Matthew 5:16. So in other words, a new life is a moment-by-moment renewal where we actively choose. In other words, moment by moment, bawat araw, bawat panahon, hindi lang po saglit lang o pansamantala lamang. In other words, new life in Christ is tuloy-tuloy po yan na pamumuhay kay Kristo. Leaving our old ways behind, the ones controlled by sin and death, and walk in Christ. So yung buhay na yun, nawala na, naikitago na yun. Bagong buhay kay Kristo. Because new life means new life in Christ. Believers begin a new life when they are born again by the Holy Spirit. Sabi ni Apostle Peter, 1 Peter 1:3, we are born with the incorruptible seed. Binhi na hindi nasisira. Ano yung incorruptible seed na o binhi na hindi nasisira? Yun ba ay patungkol sa salita ng Diyos? The Word of God, the Gospel. Ito po ay nagsimula, itinanim sa ating mga isip, sa ating mga puso, at kung ito ay tumubo, it will become a new life in Christ. Yun pong ibig sabihin ni Apostle Paul. Born again through the Spirit. Sapagkat ang Espiritu ng Diyos, siya po ang sumulat ng Biblia. At kapag pinawalaan natin ang salita ng Diyos, pinaniwalaan natin yung binhi na inilagay ng banal na Espiritu sa ating mga puso at isip, at ang resulta po yan ay new life in Christ. Regeneration places believers on the road of faith whereby they become new creation. Ayun sinabi natin kanina sa 2 Corinthians 5:17, if anyone in Christ is a new creation, all things have passed away. Behold, all things have become new. So yung regeneration, yung bagong buhay, pagkabuhay na muli, born again, sabi nga nila, ay patungo po sa buhay na walang hanggan, patungo sa buhay hanggang sa kamatayan, na tayo po ay tapat kay Kristo. Ano sabi ng Panginoong Kristo sa Apocalypse 2:10? Revelation 2:10, sabi ni Kristo, be thou faithful unto death, and I will give you the crown of life. Maging tapat kayo hanggang kamatayan, at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. So in other words, because we have a new life in Christ, we have to enjoy a new life in Christ according to the Apostle Paul in Romans 6:4. Kailan po nangyayari yan? We are baptized, namamatay tayo, we are buried with Christ in baptism, and after getting out of the water, we have a new spiritual life. Yun po yung new life in Christ. Bagong buhay. Hindi po tayo nabuhay na muli physically, kung hindi spiritual na pagkabuhay kay Kristo ang tinutukoy nito. In spite of that reality, believers wrestle with the old nature and self, and they must put on the new self. Sabi ni Apostle Pablo, kapag tayo po ay palaging nakatingin sa nakalipas na nakaraan, hindi po natin tinatawag na babaybayin ang bukas, ang darating na kapanahunan. Yung isang taong hindi pa totally converted, anong nangyayari sa buhay niya? Sabi ni Apostle Paul, believers wrestled with the old nature and self. Parang naglalaban, sabi ni Apostol Pablo sa Roma 7. What I like to do, I do not know. I do not do, but what I do not like to do, I do. So mayroong tinatawag na conflict. Mayroong paglalaban sa isip, sa puso ng tao. So, sa new life in Christ, ganun po ang nangyayari. If you are not yet totally committed to the Lord, nakakaroon po ng wrestling. Yung old nature saka yung dati mong nature at ang bagong nature nagre-wrestle yan. So, kung sino mang mas malakas doon, if the nature of Christ is already in you, matatalong po yung old nature. Ano yung old nature? Yung old nature po yung makasalanan na naturalesa. Ayon po sa Apostle Paul in Ephesians chapter 4:24.
The believers wrestle with the old nature and with self, but they must put on the new self. So ano ang dapat nating isuot? Sabi ni Apostol Pablo, ang bagong katauhan. At ang bagong katauhan na yan ay ang bagong katauhan natin kay Kristo. That is the meaning of the new life in Christ. At ano pa sabi ni Kristo? Sa 1 John chapter 2 verse 8, new commandment. Ito actually pag-ibig. Many people know about love. Pero sabi ni Kristo, I give you a new commandment that you should love one another as I have loved you. Bakit new commandment? Bakit bagong utos yung pag-ibig? Alam na ng tao yun sa simula pa. Bakit bago? Sabi ni Kristo, I'll give you a new commandment, a love that you should love one another as I have loved you. Paano minahal ng Panginoong Jesucristo ang buong sangkatauhan, lalo na ang kanyang mga alagad o disipulo? Well, Christ died for them. Sabi yun sa Romans 5:8, He died while we were still His enemies. May nakita ka bang tao na mamamatay para sa kanyang kaaway? Pagkaaway mo, gusto mong patayin eh. Pero si Kristo, ayon Romans chapter 5 verse 8, He died for us while we were yet sinners and while we were yet His enemies. Kaya yung sabi ni Kristo na pag-ibig, I love you and the life that I give you, I would like you to love one another as I have loved you. Ano yung pag-ibig ng Panginoong Jesucristo? Yung mahal mo yung tao na hindi nagmahal sa'yo o ayaw kang mahalin o mahirap kang mahalin. So if you can love somebody who does not even love you or does not like you, you have the love of Christ in you and you have the new life in Christ. Yun po ang ibig sabihin ng new life in Christ. Number 3, all things have passed away. Ano po yung mga bagay na nakalipas? The life of unbelievers had all things which refers to sinful nature. So yung mga old things, mga lumang bagay na sinasabi po ni Apostol Pablo ay tungkol po sa buhay na makasalanan. A person who continues committing sin and does not return to God, ano sabi ni Isaiah chapter 59 verse 1 and 2? Your sins have separated you from your God. So kapag tayo nagkakasala raw, sabi ni Isaiah, tayo ay nalalayo sa Diyos. Nahihiwalay tayo sa Diyos. Isaiah chapter 9 verse 1 and 2. Their lifestyle display the works of the flesh. Kung babasahin natin po yung Galatia chapter 5 verse 19 to 21, nandun po yung tinatawag niyang works of the flesh. Mga gawain ng makamundo ng mga tao. Ano yon sa English? Immorality, sorcery, drunkenness, hatred, divisions. Nandun po lahat po sa Galatians chapter 5 verse 19. Pakikiapid, kalaswaan, puot, division at etc. Nandun po lahat doon sa Galatians chapter 5 verse 19 and 21. So yun po yung old life. Yun po yung gawain ng mga makamundo, makalaman ng mga tao na dapat ay iwanan. Alright, number 4. While atheists, despite their moral values, live primarily for themselves. May mga tao naman na hindi naniniwala sa Diyos. Mas grabe po yun. Sapagkat wala silang Diyos, hindi naniniwala sa Diyos, gusto nila yung buhay nila, sarili nila. Wala silang accountability. They are not accountable to anybody because they do not believe in God. Unregenerated people, though perhaps religious, are condemned because of their sins. Marami pong tao, sabi nila, good person naman ako. Hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako pumapatay. Pero sabi sa Biblia, napakalinaw po ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, you must be born again. Kay Nicodemus, sabi ng Panginoon, unless you are born of the water and of the Spirit, you cannot enter into the kingdom of God. Kung hindi ka ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit o sa kaharian ng Diyos. So the person therefore who are not yet born in spirit, born of the water and of the Spirit, they are still slaves to sin. Sila po ay mga alipin ng kasalanan. Kasi ang kasalanan po, yun po ang ating Panginoon. Pag yun ang ating sinusunod sa ating buhay, yun ang ating Panginoon. Ayon sa Apostol Pablo, sa Roma chapter 7 verse 14 to 20, napakahaba po yan. Pero pwede nyo pong basahin yung Romans chapter 7 at dyan po maunawaan ninyo ang sinasabi ni Apostol Pablo
na ang isang taong patuloy na nabubuhay sa kasalanan ay actually alipin ng kasalanan. At ang kanyang Panginoon ay kasalanan. At siyempre alam natin kung sino ang pinapanginoon ng mga makasalanan. Hindi naman ang Panginoon Diyos. Kung hindi ang kalaban ng Panginoon Diyos, ang dating anghel na si Lucifer, tinawag na Satanas, tinatawag ding Diablo, at napakarami niya pang pangalan sa Biblia. Tinatawag siyang Ahas, at marami pa pong termino na binibigay sa kanya. So, unless therefore a person would repent, they will face God's wrath on the day of judgment. So, ang gusto ng Panginoon Diyos, 1 Peter chapter 3, verse 9 and 10, God does not want anyone to perish, but that He gives everyone a chance to repent. So, ang Panginoon Diyos, mahal ang tao. Kaya lang may kondisyon din siya. Sabi niya, ayaw kong mawala kayo, kailangan bumalik kayo sa akin para kayo ay aking iligtas. At siyempre, pag nagawa mo na yung new life in Christ, iniwan mo yung mga buhay na hindi dapat gawin, you will not face the judgment day. Haharap ka nga sa judgment day, pero saan patungo? Yung gumawa ng kabutihan, ayon sa John chapter 5, verse 28 and 29, there will be a resurrection, those that have done good, to the resurrection of life. Pagkabuhay na muli sa buhay na walang hanggan, but those that have done evil, to the resurrection of damnation. Sa mga gumagawa ng kabutihan, ang kasamaan, mabubuhay silang muli. Pero saan sila patutungo? Sila po at tutungo sa tinatawag na lang eternal damnation, eternal kaparusahan. Ay yung sabi ng Biblia. Romans chapter 2, verse 6 and 11, Revelation chapter 20, verse 12. Napakarami pong bersikulo sa Biblia para patunayan na tinatawag nating judgment ay darating at hindi natin alam kung kailan yun. We will have another lesson on the judgment of Christ. Letter D in the last sa ating discussion of new things in the life of Christ. Kung tayo po ay nakay Kristo na, we have the new things, we have the new life in Christ. Ano po ang mga gagawin? Number 1, the gift of new life was foretold in the Old Testament prophets. Ito pong bagong buhay na ito, hindi po ito bago. Sa lumang tipan, mga propeta, ay ito na pong sinabi nila. For example, in the book of Ezekiel chapter 26, verse 36, sabi niya Ezekiel na propeta, the gift of a new heart and a new spirit. There will be a gift of a new heart and there will be a gift of a new spirit. May kaloob ang Diyos ng bagong puso at bagong espiritu. Hindi po literal na puso at espiritu, kundi spiritual. Yun pang ibig sabihin ni Ezekiel 26:36. There will be also a new covenant. Bagong kasunduan. Well, bakit bagong kasunduan? In the Old Testament, with Moses and with the animals, every time na magkasala ka, mag-o-offer ka ng animal sacrifice. Every time. Eh kung maraming kasalanan, mauubos po yung mga hayop na alaga mo. Pangtubos ng iyong kasalanan. But today, we have the new covenant, we have Christ as our Savior, and we do not have to offer Christ once and for all. Rather, ang kanyang kamatayan, ayon sa Hebrews chapter 10, verse 10, Christ died for us once and for all, hindi na po paulit-ulit. Isaiah also spoke about a new name. Isaiah 62 verse 2, sabi ni Isaiah, magkakaroon ng bagong pangalan ang mga tagasunod ng Panginoon. In the Old Testament, they were called Israelites. And then during the time of Christ, nawala yung bansang Israel, naiwan na lang yung the tribe of Judah and Benjamin. So tinawag silang mga Hudyo because they came from the tribe mostly of Judah. Alright? But believers in Christ have only a foretaste of that which is to come in fullness. Sa ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, hindi pa po tayo nararanasan ang tunay na kasiyahan ng isang Kristiyano. Isang Kristiyano po, mararanasan po natin if we will be together with Christ in heaven. As of today, parang patikim lamang po ang ibinibigay ng ating Panginoong Kristo sa atin. So, God eventually will make everything new. Ayon sa Revelation chapter 21 verse 5, sabi doon, there will be new heaven, new earth for those who are in Christ.
Bagong langit, bagong lupa. Pero hindi po literal na lupa at langit yan, kung hindi spiritual na langit at lupa. There will be a new heaven and a new earth. Everything will become new. Revelation chapter 21 verse 1. So, mayroong bagong langit, bagong lupa o bagong mundo. Hindi po literal, kundi spiritual. Of course, today, hindi pa natin alam yan. Mayroon din bagong Jerusalem. Sa Jerusalem po ngayon, nandun sa bansang Israel. Of course, naglalaban-laban pa nga sila doon. Pero yung Jerusalem na tinutukoy sa Biblia, lalo na sa Book of Apocalypse, these are all spiritual Jerusalem. Because by the time, after the resurrection, we'll all be spirits. May katawan tayo, pero hindi na tayo mamamatay. Makikita pa rin natin ang isa't isa, hindi na tayo kakain, hindi na tayo magkakasakit. And that will only happen in heaven. So dapat we should strive so that they will go to heaven. There will also be a new song there. According to Revelation 5 verse 9, may bagong awitin. Hindi ko alam kung anong mga kanta ang narito sa lupa. Of course, marami tayong awitin dyan sa ating mga Christian hymn books. But someday, when we will be in heaven, there will be a new song, and only those saints who will go to heaven will be able to sing the new song. Hindi natin alam kung anong tono, kung mataas ba o mababa, but there will be a new song according to the book of Revelation chapter 5 verse 9. The peace of Christ should be allowed in the hearts of believers. Colossians 3:15. Ano yung peace of Christ? Kapayapaan na kay Kristo. Sabi ni Kristo, peace I leave unto you, not as the world gives. Sa mundo, mga kapatid, mga kaibigan, palaging may gulo. Gulo sa pamilya, gulo sa trabaho, gulo sa kahit saan lugar, sa politika. But when we will be in new life in Christ, today, even today, kakaroon ka ng peace with God. Patatawarin ka ng Panginoon Diyos. Makakaroon ka ng peace within yourself dahil susundin mo si Kristo at pati sarili mo, patatawarin mo na rin. You will have peace of mind. And of course, peace with your fellow men. Ano sabi ni Kristo? Love your enemies. And if you love your enemies, of course, magkakaroon ka ng kapayapaan. Hindi mo sila aawayan. Hindi mo sila papatayin. Yun po ang ibig sabihin noon. Alright? Your relationship with God has been restored. And of course, you are now a Christian. Sa lahat ng tagasunod ni Kristo, marami pong mga termino ang ginagamit. Pero yung mga alagad ni Kristo ayon sa Gawa 11:26, they were called Christians. Kristiyano. Wala pa po yung ibang termino na ginagamit sa modern times kung hindi ang tunay na salita. Ang mga tagasunod ni Kristo ayon sa Acts 11:26 ay tinawag pong mga Kristiyano. Christ-like or followers of Christ. Okay? So, our mind should set our things where Christ is seated. Ano sabi ni Apostle Paul sa Colossians 3:1? Isipin nyo ang mga bagay na nasa langit kung saan naroon ang Panginoong Jesucristo na nakaupo sa kanang kamay ng Diyos. We should do all things in the name of Christ, giving thanks to the Father. Pasalamat tayo sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. And finally, we should trust God to do new things, to make ways in the wilderness and rivers in the desert. Ayon sa kay Isaiah, figuratively sabi niya, Isaiah 43, verse 19 and 20, if we trust in the Lord to do new things, God will make ways wherever we are, in the wilderness, in the rivers, in the desert. So figuratively, sabi ni Isaiah chapter 43, verse 19 to 20, kung tayo may tiwala sa Diyos, gagawin natin mga bagong bagay, tutulungan tayo ng Diyos kahit saan man tayo dumako sa mga ilang na puok at kahit sa mga delikado na lugar katulad ng dagat, katulad ng ilog na malalim. So yan po ang ating mensahe sa ating subject matter na pinamagatan kong New Life in Christ, the Real Meaning. Sa ating pong pagtatapos mga kaibigan at mga kapatid, before that, we'd like to request prayer for a sick member of the church, or rather a friend of a member of the church. Pangalan po niya Susie Rosales.
taga Benguet, at sabi nila dito, ang kanyang kapatid, ang kanyang asawa po siya ng isang kaibigan natin, may sakit po siya, cancer. So, sama po natin sa ating mga panalangin. Pangalan po niya, Susie Rosales. Kailangan po ng prayer. And of course, the Lord heals people even today. Hindi na po yung panahon ng Panginoon na miracle, himala, but God can heal people directly from heaven. As we conclude, brothers and sisters, the new life in Christ begins with the following steps. Pag ikaw ay hindi pa Kristiyano at ibig mong mabuhay kay Kristo with a new life, may bagong buhay, anong gagawin mo? Well, Christ said to Nicodemus in the book of John chapter 3 verse 3 to 5, sabi ng Panginoon, unless you are born of the water and of the Spirit, you cannot enter the kingdom of God. So kailangan ipanganak ka sa tubig. Yun po yung bautismo, at ipanganak ka sa Espiritu. Yun ang salita ng Diyos, ang Ebanghelyo, at ikaw ay makakapasok sa karya ng langit, and you will have a new life in Christ. Number 2, the new birth leads to a new life begins with faith in baptism. Kailangan, sinabi na natin kanina, maniwala ka kay Kristo, sumampalataya ka, at pagkatapos, magpabautismo. Yung bautismo na ito, hindi po yung wisik-wisik lang. Ang salitang bautismo comes from the Greek word baptizo, which means to immerse, to dip. Inilulubog po sa tubig, simbolo ng paglibing ng makasalanang tao, at kapag umalis ka na sa tubig, ikaw na yung bagong tao. You have the new life in Christ. Kailangan po ang magsisi at magbautismo sa kapatawaran ng kasalanan at sa pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. As sabi niya Apostol Pablo, Apostol Pedro, Gawa 2:38 at 1 Corinto 3:16. Paliwanag po natin, kailangan ng pagsisisi, talikdan ang mga kasalanan at bumalik sa Panginoon. Pagkatapos may bautismo sa tubig upang mapatawad ang mga kasalanan. Hindi po yung tubig ang nag-aalis ng kasalanan, kundi ang dugo ni Kristo, ang buhay niya, ginagamit niya lang ang tubig bilang simbolo ng pag-alis sa ating makasalanan at ibibigay din sa atin ang kaloob ng Espiritu Santo. Acts 2:38, Gawa 2:38 at 1 Corinto 3:16, nananatili ang Espiritu Santo sa atin kapag tayo ay nabautismuhan at sumunod sa mga kautusan ni Kristo. And of course, finally, kung kayo po ay kumbinsido na, willing na kayo sumunod kay Kristo, kayo po ay tinasabihan namin. Nasabi ni Apostol Pablo, 2 Corinto 6:2, now is the acceptable time. Today is the day of salvation. Ngayon pa ang oras ng kaligtasan, ang tinatanggap na panahon ng Panginoon. Ngayon na rin ang araw ng kaligtasan. 2 Corinto 6:2, sabi ni Apostol Pablo. And of course, please remember that Jesus Christ is always inviting you to the new life in Christ. Ano sabi niya sa Matthew 11:28-30? Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Ye shall find rest unto your souls. For my yoke is easy and my burden is light. So lumapit tayo kay Kristo, sabi niya, sapagkat ang aking pabigat ay magaan lamang at kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa buhay na bago kay Kristo. Maraming salamat po mga kapatid at mga kaibigan. Nawa ang leksyon na ito ay nakatulong sa atin sa pagsasaliksik sa katotohanan sa Biblia. Nalaman natin ang salita ng Panginoon at alam natin ngayon ang ibig sabihin ng bagong buhay kay Kristo, lalo na po sa bagong taong 2024. Manalangin po tayo mga kaibigan at mga kapatid. Ama po naming banal, maraming pong salamat sa inyong paggabay sa aming pag-aaral ng inyong salita. Nawa Panginoon, ang lahat na nakapakinig, lahat nanood ng video na ito, ay maunawaan nila ang buhay kay Kristo, ang bagong buhay kay Kristo. At nawa, yakapin namin ito at aming sundin sapagkat mahal kami ng Panginoon, mahal tayo ng Panginoong lahat, at ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas. Subalit, ang kondisyon niya, sumampalataya tayo kay Kristo, magpabautismo para mapatawad yung ating mga kasalanan at matanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Dinadalain po namin
ang tagumpay ng iyong salita, Panginoon, sa bagong taong ito, 2024, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, sa lahat na nakikinig, at sa lahat na nanonood ng video na ito. Maraming po salamat, Panginoon. Patawarin niyo ang aming mga kasalanan at pinapatawad din namin ang mga nagkulang at nagkasala sa amin. Ito pong aming dalangin sa mahal na pangalan ng iyong Panginoong Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Amen. Praise the Lord, for he is glorious. Never shall his promise fail. God hath made us victorious. Sin and death shall not prevail. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Praise the Lord of our salvation. Host on high, his power proclaim. Heaven and earth and all creation, laud and magnify his name. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Amen, amen. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.